Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, particularly sa mga Kristiyano, magtanong ako sa inyo. Ilang bisis ba ang tao mamatay? Tanong kayo. Kasi hindi na dapat magbago. Di ba? Isang bisis lang mamatay. Oo, hindi. Hindi ka pwedeng mamatay 2 bisis, 3 bisis, 4 na bisis, 5, 10 bisis. Ikaw mamatay, hindi pwede, di ba ba? May buti kong pusa, yung kasabihan nilang pusa daw, may siyam na buhay. Ay hindi naman tayo pusa at hindi rin yan totoo. Kasi ilang beses ako nakapatay ng pusa. Dala ko ng palo, yung ano pa, siyempre may mga kasalanan naman din yung mga pusa. Ay talagang hindi naman ako papatay ng pusa kung talagang walang ano. Kung nakapatay ako ng pusa dahil, o nga, bagang mga hayop, mga manok ay kinakain, naubos ang mga manok, ay nakapatay ako ng pusa. Another thing, pusa nga nag-wild na nga pusa. Talon na talon, natalunan ako dito. Basta, in short, ang Allah nakaalam, may Allah forgive me. Nakapatay ako ng pusa. Isang bisis lang, oh. Yung tumalon ng pusa, tapos ginanon ko ng tubo, naigo dito. Isang bisis lang, patay. Yung kasabihan na siyam na buhay, wala. Yun namang kumain sa mga manok, pusa, isang kon ko lang, patay rin. Walang sabi na is- siyam na buhay. Sabihan lang siguro. Pero in reality, isa lang ho ang buhay. Ah. So, tanong ko sa inyo mga kapatid, sasagutin ninyo ako. Yung tunay, totoo, firm, sure kayo. Ilang beses ba mamatay ang tao? Dalawa? Tatlo? Yung mga Kristiyano, tanong ko sa mga Kristiyano, huwag kayong magsisinungaling. Ilang bisis mamatay ang tao? Isa. Isa rin sa Biblia. Di ba? Sa Biblia, isa rin bisis. Basahin natin sa Biblia. Okay? In Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto men once to die, once to die, but after this, the judgment. Tagalog. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ibig sabihin isang bisis lang. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, well and good. Palakpakan natin. Correct. Ang iniisip mo, at ayon sa Biblia, isang bisis lang mamatay ang tao. At tatanungin kami ng mga Muslim, isang bisis lang rin mamatay ang tao. Dahil in the resurrection, wala ng kamatayan. Pag mabuhay tayo muli, whether you are good or you are bad, ah, wala na hong kamatayan. Ang istorya ngo sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Malakal Maut, yung in charge sa pagkuha ng kaluluwa, ah, dinala ng Allah doon sa mga tao sa harapan nandoon sa impyerno. At tinanong, sino ito? Sabi nila, iyan si Malakal Maut. Ginawa ng Allah, pinatay niya at sabi niya, mula ngayon wala nang kamatayan. Wala nang nag-iyakan ang mga tao sa impyerno ng apoy. Dahil wala nang kamatayan. Doon naman sa paraiso, dinala si Malakal Maut. At doon, tinanong ang mga tao, kilala niyo ito? Sabi ng mga tao doon sa paraiso, Ya Allah, kilala namin yan. Kilala namin yan. Siya si Malakal Maut. Sabi niya, ngayon, uh, papatayin, pinatay. At mula ngayon, wala nang kamatayan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paraiso. Dahil wala nang kamatayan, wala nang tagakuha. Ibig sabihin, yung Allah, dahil sa kanya lahat ang pangyayari, siya ang Allah nagsasabi na wala nang kamatayan. So kung tayo sa araw ng paghukom, mabuhay tayo muli, wala nang kamatayan. Dito ngayon sa katandaan, mamatay tayo, sa aksidente, mamatay tayo, dito sa mundo, dito sa mundo, pag sa edad, no? O sa sakit,
Natay tayo. Pagkatapos yan, antayin natin kabuhay muli. Wala nang kamatayan pagkatapos. Isang bisis lang tayo mamatay. Pero ang dito, ang laking-laking tanong ko, paano ninyo ipalusot mga kapatid? Kapatid ko mga Kristiyano in humanity. Babasa ito sa Mateo 27, versikulo 52 hanggang 53. Baka utusan naman ninyo ako nga basahin ng context. Binasa ko na ng context. Itong Hebrews chapter 9 verse 27, binasa ko na rin ng context. Itong Matthew 27, binasa ko na the whole chapter rin. Dito sa verse 52 to 53, sinabi dito, and the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep arose. Sa Tagalog, at nangabuksan ang mga libingan, nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangbangon. Verse 53. And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Saan dito? Itong Jerusalem. They enter into Jerusalem, the holy city. So mga kapatid, ang tanong, saan ito? Tungkol ito sa pagkamatay ni Kristo. Talking about the Bible, about the crucifixion and the death of Jesus Christ, yung namatay si Jesus Christ, yung na bugtuan siya kinabuhi dodong, ay, mayroong nangyari, no? Thunderbolt, ang lindol, ano pang mga nangyayari, ang mga patay nandoon sa libingan ay nabuhay. Ang tanong, nasaan na sila ngayon? Dahil sabi nga ng Biblia, at sa inyong paniniwala at sa aming paniniwala, ang tao ay isang beses lang mamatay. Na kung namatay na sila at bumangon sa libingan, ang tanong, nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon? Dahil nang ibig sabihin, kahit sa edad, hindi na sila mamatay. Ano pa, sa lindol, hindi na sila mamatay. May dinugyo, may lunok, hindi na sila mamatay. Kayo, according to the Bible is once to die and after that, the judgment. Isang beses lang mamatay. Pagkatapos dito, huhusgahan, waiting of the resurrection and in the judgment. We also believe, we Muslim. So you also Christian. Paano ngayon ito kung sa kamatayan ni Kristo ayon sa Biblia, siya ay pagkamatay niya ay maraming nabuhay, bumangon mula sa libingan at nagsipunta doon sa Jerusalem, the holy place, the holy city, Jerusalem, at lakad doon at nagpakita sa marami. Nagpagpakita sa marami. Ayon sa Biblia, Matthew 27 verse 53. Nagpakita doon sa mga marami, mga tao. Saan ngayon ang tanong? Sagutin niyo. Ito ba'y totoong pangyayari o katang isip lamang? Katang isip. Dahil kung totoo talagang may nangabuhay yung pagkamatay ni Kristo, sana ngayon nandito pa at makilala natin, it's a big news. Sana wala nang bangayan pa about the resurrection of Jesus Christ. Jesu Kristo ba ay Diyos o hindi? Dahil itong mga tao ay witness ito, hindi na sila mamatay. Sige, sagutin niyo, nasaan na sila? Kinain na ba sila sa edad nila? Kinain na ba sila sa lupa din muli? At kung namatay sila, mali ang Biblia. Mali itong nagsabi ang Biblia na isang bisis lang mamatay ang tao kung namatay sila muli. It's either bisaan ang totoo mga kapatid. Kung sasabihin ninyo namatay sila muli, so mali ang Biblia. Nga salita ng Diyos nga nagsasabi na once to die and after that, the judgment.
Ha? Sige, lusot, lusot. Pakihilot na nga ho, pastor. Pakihilot. Oh, sabi ng Biblia niyo, isang bisis lang ho mamatay. Pagkatapos nito ay husgahan ng tao. Mangyari ng judgment day. Hebrews chapter 9, verse 27. Bakit dito sa Matthew 27, verse 52 to 53, ay maraming nabuhay yung pagkamatay ni Kristo? Nasaan sila? Ha? Big news ito eh. Lalabas ito sa BBC, lalabas ito sa CNN. Ha? Di ba? Baka sinasamba na ito. Kasi hindi sila namatay. Di ba? Sinasamba na siguro. Oh. Tanong, sige, pakisagot. Kung ito ay totoo, nga nabuhay, mayroong nabuhay, at namatay sila muli, mali pala ang nasulat sa Hebrews chapter 9, verse 27. Ha? Kung namatay sila muli. Kung sila may hindi namatay, at nabuhay muli, saan sila ngayon? Ha? So ito namang Matthew 27 verse 52 to 53, ito naman ang mali. Ha? Dahil hindi sila nakita. Saan na sila? So it's either be mali ang Matthew, tama ang Hebrews chapter 9, 27. Kung tama naman ang Hebrews, mali ang Matthew 27, 52, 53. Dahil nabuhay sila at nasaan na sila ngayon? Ang tanong. Oh, karapatan naming magtanong, karapatan naming magtanong. Ha? Obligasyon ninyo ang pagsagot. Oy, mga maalam sa Biblia, nasaan at nasaan na sila? Huwag kayong tatahimik. Ha? Huwag titingnan nyo sa mga komentaryo sa Biblia ninyo. Tanongin ninyo mga pare ninyo, tanongin ninyo mga pastor, ministro, reverend ninyo, kung ito ay tama po ba may nabuhay yung pagkamatay ni Kristo, at tama po ba na ang tao ay mamatay lamang isang bisis? So maraming salamat po sa inyong panonood. Please share. Ako po I am appealing to my brothers and sisters. Please share. Share po. Tulong na po ninyo sa daw. Pagtulong na po ninyo sa daw. Please comment rin. Comment. Mga kapatid ko, comment. Positive man, negative, please comment. Maraming salamat sa inyo. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.